Kwentong Pambata. Batang Ninja. Nakarinig na ba kayo ng mga batang ninja? Baka isipin nyo nagbibiro ako, pero nagbibiro pa talaga ako? Haya! Ha! Ha ha ha! Oh! Oh, mahal. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na huwag kang maglaro ng ganyan. Pero gusto kong maging ninja! Ang mga ninja ay hindi palaging sumisigaw ng iya! At tama siya, mas alam ng mga nanay ang makabubuti. Ang totoong mga ninja, sila ang mga dalupasa sa pagiging di nakikita, sobrang bihasa na halos hindi sila napapansin, habang maingat na inoobserbahan ang lahat ng nasa paligid nila. Oh, at tungkol nga pala doon, halos hindi ko siya napansin dito. Baby Erica, andyan ka lang pala. Hinanap kita kung saan-saan. Ilang beses ko nang sinilip dito pero hindi kita napansin. Pinapanood ko lang yung ibon doon. Ang ganda ng lugar niya. Oh, ang layo ng ibon na yan. At nakikita mo ang balat niya? Aha. Sige, oras na ng hapunan. At ano ang lagi nating sinasabi? Ang malusog na tiyan ay daan patungo sa malusog na isip. Natagpuan ni Ginoong Chow ang batang si Erica sa isang maulan na gabi. Oh, kahit na, iyon ang kwento na sinabi ni Ginoong Chow para sa batang anak. Ikaw ay dumating sa isang gintong basket. Iniwan ka sa akin sa pintuan ng mga diwata. Sabi nila sa akin ang iyong mga magulang ay naglakbay ng walang hanggang pagkikipagsapalaran. At ngayon, ikaw ay ang aking mahalagang alaga. Alam mo, hindi magandang sabihin na naglakbay ang mga magulang ng isang bata at hindi na bumalik. Ibig kong sabihin ay dinala ka ng mabait na ibong tagak dito dahil karapat-dapat ako makatanggap ng kahangahangang regalo. Weh, Tito Chow! Bagamat bata pa lamang si Erica, hindi siya ordinaryong bata. Isang bagay na unti-unting nauunawaan ni Ginoong Chow. Oh, ang isang yon? Ito ay nakakalito. Teka, alam ko na. Natuklasan mo ito nang walang pagod. Pwede kang masaktan. Paano mo nagawa yun? Hindi ko rin talaga alam. Pakiramdam ko lang, tama sa akin. Pero sabihin mo, paano napunta ang sapatos mo doon? Ako ang pinakamaliit. Akala ng mga kaibigan ko na nakakatuwang biruin ako. Ibig kong sabihin, alam kong mga kaibigan ko sila pero minsan sana tumigil na sila. Ang totoong kaibigan ay nag-aalala sa nararamdaman mo, di ba? Baka oras na para matutunan nila yon. Si Erica ay hindi karaniwang bata. Sa kanyang karunungan na lampas sa kanyang gulang at kakaibang kasanayan sa paggalaw ng kamay at mata, pinabilib niya ang lahat ng nasa paligid niya. Magkano dito? Salamat! Oh! Oops! Heto na! Ang galing, Erica! Sana kaya rin ng Sammy ko sumalo ng ganyan. Pero, ang galing niya magkulay, Ginang Darwell. Sana nakakapagpinta din ako tulad ni Sammy. Napakabait mo namang sabihin yan, Iha. Ang matatalas na mga kasanayan sa obserbasyon ni Erica ay kapantay ng kanyang kausayan sa pagiging mabilis. Pwede bang makahingi ng kahel na yan? Pakiusap? Tito Chow! Yung lalaking yun ay naglagay ng masana sa kanyang bulsa. Oh, pasensya na po. Siguro ay nahulog lang ito at napasama. Eto po, pakibalik na lang. Nakita mo, Erica? Minsan hindi lahat ng bagay ay tulad ng iniisip mo. Alam ko ang nakita ko. Meron pa rin hindi tama dito. Ang intuwasyon ni Erica ay sobrang matalas at buo niyang pinaniniwalaan ito pagdating kay Ginoong Roderick. Hindi ako pwedeng makapark dyan. Iyan ay para sa may mga kapansanan. Hindi ko nakita yon. Salamat at napansin mo ito. Walang problema.
Magpapark na lang ako sa medyo malayo pa. Erica, nakikinig ka ba? Oo, sinasabi mo na gusto mong umuwi, na sinasabi mo araw-araw. Sammy, anong masasabi mo tungkol kay Ginoong Roderick? Si Ginoong Roderick? Napakabait niya. Kahapon, nang masaktan si Mama at hindi makapunta ng palengke, siya ang kumuha ng listahan namin at bumili ng lahat ng kailangan namin. Ang bait niya talaga. Parang masyadong matulungin para sa isang bagong dating dito sa bayan. Sa mga sumunod na linggo, naging paborito si Ginoong Roderick ng lahat. Nirerespeto niya ang mga matatanda. Sinusunod niya ang mga patakaran ng bayan. At pati na rin nakikilala siya ng mga bata. Meron akong dalang para sa lahat. Hindi ako dapat kumain ng tsokolate. Oo, sige na. Kahit isa lang. Kakausapin ko si Ginang Darwell. Ikaw siguro si Erica. Gusto mo rin ba? Ayoko po, salamat. Uuwi na ako para mananghalian kasama ang tiyo ko. Ikaw ay nakatira sa iyong tito, di ba? Sigurado akong napakabait niya. Paano niya nalaman ang lahat ng ito? Ayos ka lang ba, anak? Mukhang nag-aalala ka. Tito Chow, kung wala kang tiwala sa isang tao na pinagkakatiwalaan ng iba, ano ang dapat mong gawin? Iyan ay tinatawag na kutob. At huwag mong baliwalain yan. Makinig ka sa iba, ngunit pagkatiwalaan mo ang iyong nararamdaman. Dahil dyan, may plano si Erica. Sinundan niya si Ginoong Roderick, inobserbahan niya ang bawat galaw nito. Pero ni minsan ay hindi nawala sa focus si Erica. Siya ay palihim, matatag at kalmado. Parang totoong ninja. Nagpatuloy ito sa loob ng ilang araw. Tuwing umaga ay umaalis si Roderick sa kanyang bahay at susunod naman si Erica. Si Erica ay gumagawa ng mga tala sa kanyang isipan. Ilang araw ko na siyang sinusundan, pero parang hindi siya nagtatrabaho. Bakit? Kailangan mong huminto. Sa ibang lugar ka mag-ingay. Malalaman ko rin ang punot dulo nito. Aba, gumagabi na. Mag-aalala si Tito Chow. Halika, Bi. Uwi na tayo. Magandang umaga, anak. Halika, tulungan mo ako maghanap ng mga damo. Tito Chow, ginagawa mo ito araw-araw. Ang mga damo ay hindi mabilis na umusbong. Alam ko, ngunit ang pagkakapareho ay susi. Maaring nakakainip, ngunit ito ay kung paano maging dalubhasa sa anumang bagay. Ang mundo ngayon ay puno ng kalituhan, ngunit ang pagkabagot ay nagpapatalas ng isip. Pero nakakasawa na gawin ang parehong bagay. Oo, yun nga. At yan ang dahilan kung bakit dapat gawin ito araw-araw. Nakikita mo, ngayon, lahat ng tao ay palaging nalilito. Ngunit ang pagkabagot ay isang mahalagang bahagi ng pagdoon. Paulit-ulit mong ginagawang isang bagay at makakabisado mo ito. Siyempre. Sige, Tito Chow. Salamat. Paalam. Ha? Tama si Tito Chow. Si Ginoong Roderick ay hindi lamang namamalagi, may inaasikaso siya. Pero anong motibo niya? Desidido si Erica na subaybayan ang mga galaw ni Ginoong Roderick. Ngunit alam niyang makikita nito ang refleksyon sa salamin ng kanyang sasakyan. Sa mabilis na pag-iisip, gumawa si Ninja Erica ng isang matalinong pamamaraan. Nang maging pula ang ilaw ng trapiko, si Erica kasama ng isang batikang ninja ay inilagay ang kanyang skateboard
sa ilalim ng sasakyan ni Ginoong Roderick at nakahiga na hindi nakikita. Si Ginoong Roderick na walang pakialam sa kanyang tahimik na pasahero ay umalis. Sa pagkamangha ni Erica, hindi huminto si Ginoong Roderick hanggang sa tumawid siya sa mga hangganan ng bayan at nakarating sa isang liblib na lugar. Kumusta, Ginoong B? Hindi natin dapat ulitin ang mapanganib na maniobra na ito. Naiintindihan? Ito ay lubhang mapanganib. Palihim na sinundan ni Erica si Ginoong Roderick sa isang silid na nakakagulat na isa pala itong elevator. Sa loob, natigilan siya sa kanyang mga narinig. Sally, ano ang balita sa ating pagmamanman? Boss, sa kabila ng lahat ng kamera ng ligay namin, hindi pa rin namin matukoy ang tinatawag na pagbabanta sa amin. Ang aming intel ay tahasan. Ang bayang ito ay protektado ng isang nakakatakot na presensya. Gayunpaman, wala sa mga taong bayan ang waring nagdudulot ng anumang panganib. Huwag na tayong magtagal pa sa phantom threat na ito. Oras na para magpatuloy sa ating mga plano. Naiintindihan ko, boss. Pinangunahan mo kami ng maayos. Ang Night Museum gaya ng binalak ay sarado para sa pest control ngayong gabi. Na ginagawa itong perpektong oras para sakupin ang sinaunang hiyas ng bayan. Eksakto. Ngayon, ang kailangan lang nating gawin ay magbalat kayo bilang manggagawa sa pagkontrol ng peste at maglakad papunta sa museo. Nang gabing iyon, isang sorpresa ang naghihintay kina Ginoong Roderick at Ginoong Sally sa Night Museum. Sally, anong ginagawa dito ni Ginang Darwell? Kami ay galing sa opisina ng pagkontrol ng peste. At galing ako sa klinika ng pagpapaganda, kumbaga? Anong nangyayari? Ginoong Roderick, sinusubukan mo bang nakawin ng hiyas? Siyempre, teka, bakit ko ba inamin yon? Ang nabigong ibunyag ng iyong mga kamera ay isa rin akong pharmaceutico. At sa aking tindahan, gumagawa rin ako ng iba't ibang gayuma. Nakain mo lang ang gayuma ng katotohanan habang natutulog ka. Pero, paano mo nalaman na kami yun? Salamat sa mapagmatsyag kong anak. Nabinantayan ka ng mabuti. Ginang Darwell, ikaw ba ang banta na binabalaan ako? Ano? Tama na ang pagpapanggap. Ginoong Roderick, Ginang Darwell, alamin natin ang tungkol sa mga kamerang ito. Ako na ang bahala dito. Nang bumalik sa normal ang bayan, patuloy na hinahasa ni Erica ang kanyang mga kasanayan sa pagiging ninja sa pagkakataong ito para sa pagkuha ng mga cookies. Bumalik si Sammy sa kanyang pagpipinta at ipinagpatuloy ni Ginang Darwell ang kanyang malikhaing mga konkursyon. Natagpuan ni na Roderick at Sally ang kanilang mga sarili sa likod ng mga rehas. Gayunpaman, nagtagal ang mga lihim. Hindi lang sina Roderick at Sally ang may tinatagong plano. Kamahalan, makakatiyak ka. Ang iyong anak na babae ay ligtas at umuunlad sa ilalim ng aking pangangalaga. Babangon talaga ang prinsesang ninja.